Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, naglinis tayo ng ating breeder tank. Bali may nakita tayo na isang female na buried na 6 inches. Yan, tapos may nakita tayo guys na below 2.5 inches na buried na rin guys. Yan, pakita ko sa inyo guys itong ating mga big size na mga breeder guys. Ito nga pala yung mga line ng aking mga ARC dito guys. Pakita ko sa inyo kung gaano kalalaki. Yan guys, bali itong size na to ay nasa 7 inches na to guys. Yan, ito ay 7-month-old pa lang. Yan, kung mapapansin nyo guys, ganito yung mga line ng ating mga ARC dito sa ating backyard guys. Yan, ito yung male natin, tapos nandito yung iba nating female na malalaki. Yan, pili tayo guys. Yan, ito, female na nasa 6 inches na rin to guys. Yan, tapos, pakita ko sa inyo guys yung 2.5 inch na buried female guys. Yan, ito guys yung ating 2.5 inch na female na ARC. Yan. Kaya sa mga nagsasabi guys lagi, pag may nabili kasi sa akin, sabihin, sir, breeder size na ba yan? Lagi kasi ang expect nila lagi guys sa breeder size ay 4 inches, 5 inches, 6 inches. Hindi naman kasi talaga guys doon nasasabi na breeder na yung isa nating ARC na female guys or yung male. Kasi ang basihan talaga yan dyan guys yung edad nila guys. Kasi yung iba medyo may lumalandi ng 4 months pero kalimitan 5 months, 6 months yan guys. Saka sila nag-uumpisa mag-breed. Every time. Yan. Bali ito, i-isolate na natin guys itong buried female natin na 2.5 inch lang to halos guys. Yan, napakaliit niya. Ay yung isa nating nakita kanina guys, di ko na lang na-videohan kasi nga nasa PVC siya guys, medyo nagwawala. Kaya nilagay ko na siya sa isang aquarium niya. In-isolate na natin para iwas stress na guys do sa kanilang breeder tank. Yan, kasi kung makikita nyo guys, ang lalaki ng mga kasama nila sa tank nila. Yan. Compare mo dito guys, napakaliit. Kaya maari talagang ma-stress guys yung ating mga buried female. Kaya nag-isolate talaga tayo guys ng mga buried female natin. Yan guys. Yan, isolate muna natin tong isang buried female. Sa mga gantong sitwasyon nga pala guys, pag buried na yung female nyo, huwag nyo na masyadong hawakan guys, or kung maaari, pag nakuha nyo na siya at nailipat nyo na siya sa ibang tank, kung pwede, huwag nyo na silang galawin guys hanggang sa mag-hatch na sila ng kanilang mga craylings. Kasi ang dami nagtatanong na, sir, bakit kaya ganun? Bigla-bigla na lang namatay yung mga buried female ko kasi in-isolate ko siya, tapos yun nga daw lagi nilang chine-check yung buried female nila, siguro lagi nilang hinahawakan guys. Siguro ang dahilan ng pagkamatay ng mga buried female nyo guys ay siguro stress guys. Kasi sa akin naman wala pang nangyayari na ganun kasi hindi ko nga masyadong hinahawakan guys yung mga buried female. Hinahayaan ko na lang yun doon na mag-hatch. Saka naglilinis lang ako guys ng mga tank nila, yung mga buried female. Siguro hanggang magpisa siya mga twice lang guys na nagpapalit ako ng tubig. Kasi hindi naman siya ganun
kabilis dumumi guys yung tubig kasi nga ang papakainin nyo lang naman dun sa tank nyo is yung isa lang na buried female natin. Kaya hindi siya masyadong mabilis dumumi yung tubig guys. Yan, yun lang yung mga tip ko guys sa mga bago nag-aalaga ng mga buried female ng mga ARC. Yan, sa mga gustong kumuha guys ng ating mga ARC, ang available lang natin ngayon na pang out ay nasa 3 inches guys. Kasi itong mga malalaki ko guys, mga selected na to. Yan, ito yung ating mga breeder. Yan, ito yung mga male natin. Ito tayong female dito. Yan, ito female natin. Yan, although isa lang yung claw niya guys, nagbi-breed pa rin yan. Walang problema guys dun sa mga napuputulan ng claw kasi normal lang naman yan guys sa mga ARC kasi nga mga aggressive guys yung ating mga alagang ARC. Lalo na guys pag nagbagong molt yan sila, talagang hindi natin maiiwasan guys na maputol yung mga claw nila. Yan, ito guys, female din tong isa. Yan. Yan, mapapansin nyo guys yung dalawang tuldok na yun. Yun yung palatandaan na female yung ating ARC. Yan guys. Yan, kita nyo ba yan? Ito lagi na rin natiklop yung buntot nito guys kaya malapit na rin ulit mag-egg to. Bali ito yung nag-egg sa akin last month. Yan, medyo nalaki na yung mga craylings niya. Yan, meron na ulit siguro magiging kapatid yung ating mga craylings dun sa ating reptab. Yan guys, so ang ganda ng kulay ng ating mga breeder. Lalo guys yung ating mga male. Lalaki ng mga claw. Yan guys. Yan, claw pa lang yan guys. May makakain na tayo. May makakain na tayo dito. Ito guys, yung malalaki nating mga ARC guys, ang age na nito guys ay nasa 8 to 9 months na to guys. Bali, hindi na natin sila ina-out kasi nga ito yung mga ginawa nating breeder. Yan, ito yung mga materyales natin guys. Yung iba dito, yan, yung mga maliliit guys, yung mga pang-out natin, yung iba mga 3 inches. Meron tayo mga yan. Dami kasi nating craylings ngayon guys, halos 5,000 pieces yung ating available na craylings. Yun nga lang, di pa natin ina-out guys. Nag-out kasi tayo guys pag mga 1.5 to 3 inches na yung ating mga ARC. Bali, hindi nga tayo makapagpalaki guys ng mga ARC kasi nga medyo malakas ang demand ngayon or mataas ang demand ngayon ng bentahan guys ng ARC kaya hindi talaga tayo makapagpalaki guys ng ating mga alaga. Yan, dati nakakapag-out tayo ng 4, 5 inches. Ngayon, hindi na guys, talagang halos ang nai-out ko na lang guys na malalaki halos 3 inches na lang talaga. Yan, sa mga gustong bumili guys for pick up lang tayo or kung malapit kayo sa area ko dito sa Magdalena, Laguna guys, pwede kong i-deliver sa inyo yung ARC or kung gusto nyo, pasyal na lang kayo dito guys sa bahay. Yan, so paano guys, dito ko na nga pala tatapusin itong video na to. Yan, maraming salamat guys sa lahat ng nanood. Pa-subscribe naman guys and pa-like. Maraming salamat guys. God bless. Peace out.